Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Psychosocial Team gipada sa syudad sa Mandaue alang sa mga nabiktima sa linog sa amihan ng Sugbo. Gobernador Pamela Barrecuatro miklaro, wa magkuwang sa relief and recovery operations sa mga nabiktima sa linog. Feebox Mihulagway, the big one sa Sugbo, nahitabo na. 7 anyos nga batang lalaki patay, laing duha na angol human nadasmagan og SUV sa may pusok dakbayan sa Lapu-Lapu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sayre 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, syudad sa Mandaue nipada og psychosocial team aron pagtabang sa mga biktima sa linog sa amihanang bahin sa Sugbo. Samtang hingpit usab nga napasar ang ordinansa nga naghatag og tag sa milyon ka pesos sa 7 ka mga lokalidad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Alas 2 kaganinang kadlawon, nigikan ang psychosocial response team sa syudad sa Mandaue padung sa amihanang bahin sa Sugbo aron maghatag og stress debriefing sa mga biktima sa linog. Tinguha ang pagtabang sa mga residente nga nakasinati og trauma, kahadlok og emosyonal nga kalisod tungod sa 6.9 magnitude nga linog nga nahitabo niadtong Setyembre 30. Nagdausab ang team og mga donasyon alang sa mga biktima gikan sa pribadong partner. Lakip ang 50 ka bag sa relief goods, 234 ka bag sa bottled water ug mga sliced bread. Ang team gilangkuban sa 40 ka miyembro gikan sa City Social Welfare and Services, City Substance Abuse and Mental Health Services Office, City Health Office ug mga estudyante gikan sa University of Cebu ug University of San Carlos. Ang pagpada sa psychosocial team lakip sa tabang sa Mandaue sa mga naapektaran sa kalamidad. Una nang nagpada og disaster response team ang Dakbayan ngadto sa Bugo City human gilayon sa linog. Gikatak da usab nga mohatag og pinansyal nga hinabang sa mga naapektarang lokalidad. Kaganinang buntag sa special session sa konseho, napasar ang ordinansa paghatag og tag 1 milyon ka pesos sa 7 ka mga lokalidad naglakip sa Bugo City, mga lungsod sa San Remigio, Midilian, Tabugon, Borbon, Daan Bantayan ug Sugod. Report mamay medyo seryoso nga kuan damage. Gibase na sa situational reports. As soon as ma-produce or ma-prepare ang check, no? And that will take a little time but padali na mamay instructions sa mayor para mapaimuslan dayon. Ang pondo gikuha sa alokasyon sa Mandaue sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kun PAGCOR. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mitabang ang Vietnam Coast Guard ug Philippine Coast Guard Auxiliary ngadto sa mga apektado sa kusog nga linog sa Northern Cebu. Midonate ang VCG og 32 ka sakong bugas ug 10 ka karton sa instant noodles mahatag ngadto sa mga nakalingkawas sa linog. Gihatod na kini ngadto sa mga giingong dapit gamit ang mga sakyanang pandagat gikan sa Philippine Coast Guard ug sa Auxiliary. Niabot sa Sugbo ang mga sakop sa Vietnam Coast Guard alang sa joint exercises uban ng PCG. Apan nakaygayon sila sa pagdonate sa ilang baon nga hinabang isip abag sa mga tabangunong Sugbuanon.
Gobernador Pamela Baricuatro wa magkuwang sa relief and recovery operation sa mga nabiktima sa linog sa mayanang bahin sa Sugbo, lalawigan sa Sugbo. Samtang gitudlo niya si kanhi Gobernador Junjun Davide isip advisor sa Task Force Combati Cebu. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihimugatan ni Gobernador Pamela Baricuatro nga wala sila nagkuwang sa gipanghimong mga lakang aron matabangan ang mga apektado sa magnitude 6.9 nga linog sa amihan ng Sugbo. Kini ang nimo niyang tubag sa pangutana nga tukambukal tining Martinez ning simana kung asa ba ang provincial government ato sa pag-igo sa linog o pagkahuman. Sukad sa pagtayog sa linog, gitutukan ni Baricuatro ang kahimtang sa ground zero o mga silingang dapit gikan sa pagtunong sa relief goods hangtod na sa pag-abag sa mga namatyan. Gisiguro nilang di mapasagdan ang moabot sa 192,000 ka mga affected families o 411,000 ka mga affected individuals sa amihanan. That night, Mayor Edwin Salibangon called me already and told me that the state of Medellin, and also my chief of staff James Canay was in contact with the mayors, at least 3 mayors, right? 4 mayors, and some did not reply. But really, we reached out to them. Tungod kini subsub ang ilang pagpaymutang sa gihimong recovery and rehabilitation program ubos sa giumon nilang Task Force nga Combati Cebu. Nagpaabot sila sa kumpletong detalye sa post-damage assessment gikan sa mga apektadong LGUs aron mahanay ang mga himuong lakang. Gikan kini sa pagpaayos sa mga nangagubang infrastruktura sa labing daling panahon hangtod sa pagpabangon sa kinabuhi sa mga apektado pinagi sa dugang tabang gikan sa Kapitolyo. Langkuba namang task force sa pangsakop gikan sa Kapitolyo, pribadong sektor ug uban pa. Gikuha usab nila ang serbisyo ni kanhi Gobernador Hilario Junjun Davide III isip advisor sa task force. Prior experience, remember, during Yolanda? Yeah, he was the governor at the time. So we really have trust and confidence on him on how to advise us with a task force Combati Cebu. Gawa sa gandam nga 200 million pesos ka pondo sa rehabilitation program. Gamito usab sa Kapitolyo ang mga nadawat gitabang gikan sa ubang LGUs ug mga nakpagabanang grupo. Pinaagi sa giumol nga task force, ma-centralize na ang tanang mga lakang nga himunon. Priority based on the meeting yesterday with the mayors and the Department of Social Welfare Secretary is to make sure that all bridges and roads will be completed. The target is around mid of 2026. Kung awag ni Gobernador ang mga mayor sa norte, ato silang panagsabot nga magtinabangay sila aron makalingkawas sa krisis ang Sugbo. I hope they are committed because on my part, I'm committed to work with them regardless of political affiliation. We are in a state of calamity. Ang akong hinahunaan ni ang katauhan, dili political affiliation. Gian Navarro, CCTN News. Senador Erwin Tulfo, himong acting chairperson sa Blue Ribbon Committee, human silang panagsabot sa mayorya. Alang ni Senate President Tito Soto, haom si Tulfo sa maong komitiba, human nga nagdumili sa pagdawat ang mga kaubanan. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Gikumpirmar ni Senate President Vicente Tito Soto III nga si Senador Erwin Tulfo mao ang kasamtangang chairperson sa Blue Ribbon Committee. Huli pa ni Tulfo si Senador Panfilo Ping Lacson human mikanaog sa maong katungdanan ning si manahalang tuod lang sa mga nadawat nga pagsaway siyang pagdumala sa komitiba. Mato di Soto nga si Senador Erwin mao ang vice chairman sa maong komitiba og automatic niyang huptan ang Blue Ribbon Committee tungod sa gidangatan. Maong gihulagway ni Senate President Soto nga good choice si Senator Erwin alang sa tinguha nga paggangon ang korupsyon ug ubang kahiwian sa gobyerno. Hangtod nga gidawat ni Tulfo ang committee chairmanship ato silang caucus kon panagsabot sa masakop sa mayorya karong hapon. Tuwa sa laing nasod si Senator Erwin apan muhimo sila og panagsabot uban ng Blue Ribbon Committee sa higayong mubalik siya nga ri. Sumapaw sa Di Soto nga gidawat ni Tulfo among komitiba human nga nagdumili ang mga kaubanan nga nabutang sa ilang shortlist. Sagad sa mga rason nganong wa gidawat ang Blue Ribbon Committee chairmanship mao ang nagkadaian nila mga kausa og baruganan. Tungod nini,
Padayonon ni Tulfo ang pagtutok sa investigasyon bahin sa halapad nga pagpangurap pinagi sa himong mga ghost infrastructure projects sa gobyerno ilabi na kadto mga substandard nga pagkahimo. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, Feebox Mihulagway, the big one sa Sugbo, nahitabo na kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? PhilProducts Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the PhilProducts Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. PhilProducts Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, PhilProducts Dumaguete. Subscribe now. Press Briefing, midweek reset, real talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source, right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing.
Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lanchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated.
Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa atong mga balita, Febox, may hulagway nga nahitabo na ang the big one sa Sugbo tungod sa magnitude nga 6.9 nga linog sa miaging semana. Giawhag nila ang LGU o building administrators nga kanunayon ang pagsusi sa kalig-on sa istruktura tungod sa aftershocks. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihulagway sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon Fivox nga nahitabo na ang the big one sa Sugbo human sa magnitude 6.9 nga linog sa miaging semana tungod kini sa paglihok sa Bogo Bay Fault human sa 400 ka tuig niyang pagkatulog kun dormant subay sa ilang pagpanuki-duki. Natultulan sa miaging semana among fault line nga nimutang sa Sitio Luok, Barangay Nailon, Dakbayan sa Bogo. Nakita hino nila nga posible pa mabalik ang pagtayog sa Bogo Bay Fault pagkalabay sa gatusan katuig. Niresulta usab sa pagsaka sa kadagatan sa Bogo City ug San Remigio ang paglihok sa mong fault line. Isip pagpanagang ni sugyot si Fivox Director Dr. Teresito Bacolcol nga digid magtukod og bisan unsang istruktura sulod sa 5-meter zone. Dire-diretso straight line and then so far puro sa mga barangay sa Bogo City ang transected. Wala siya, so far, based sa report sa QRD team, nasa Bogo City. So just several barangays ang transected. I think 3 or 4 barangays. Wala pas na sa 9,000 ka mga aftershocks ang natala sa Fivox sukad sa miaging semana. Tungod nini, giawhag di Bacolcol ang mga building administrators nga susihon kanunay ang kalig-on sa ilang mga istruktura aron di matumpag tungod sa aftershocks. Susama usab ang iyang panawagan ngadto sa local government units aron masiguro nga maluwas gyud sa kakuyaw ang mga properties nga gipanag-iya sa kagamhanan kay gisiguro gyud sa Fivox sa tanang panahon ang tumang kaluwasan sa tanang katawhan ning panahona. Sa we would rather pay feng shui expert mas mahal kaysa mag-consult civil engineers. So we really have to make sure that we follow the minimum engineering standards. Sa Bogo City, to be fair, daghan man wala nag-collapse. Naay mga nag-collapse but daghan po mga balay nga they really followed the building code. Nakita ni Bacolcol nga nisunod ang ubang mga tao sa tambag nga kinahanglang muhupo og motago sa ilawom kung nailinog. Giatagan nila og dakong gibugaton ang pagpractice sa matag earthquake drills aron di mabutang sa alanganin ang kinabuhi sa matag katalagman. Gian Navarro, CCTN News. Gihangyo ni Consel Dave tumulak ang tanang mga nagdumala sa matag establishmento o edipisyo nga magbaton og disaster preparedness program. Tuyong giduso ni tumulak ang resolusyon sa konseho aron awhagon ang mga tagdumala nga kanunayon ang pagbansay sa pagpamakwit kung adunay linog o ubang emergencies. Pangandaman usab sa mga sakop ang ilang pagpanalipod batok sa sunog, baha ug uban pang katalagman. Kinahanglanon ang pagbaton og safety marshals ug pagbutang og emergency maps aron kalikayan ang karatol. Gilauman ni tumulak nga tumanon sa Department of Education 7, Commission on Higher Education ug mga pribadong negosyo ang iyang hangyo pinaagi sa maong resolusyon. Aduna nay kaugalingong si ambulance ang Cebu Provincial Government nga maggamit sa pagluwas sa tanan nga tabangunon gikan sa kadagatan. Gikataho sa Provincial Information Office nga gituyo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagbaton sa maong ambulansa alang sa rescue operation sa umaabot. Magamit ang si ambulance aron makaresponde sa mga tabangunong pasyente gikan sa kaislahan ug madala sa labing duol nga tambalanan. Kabahin kini sa gitinguha nga healthcare reform sa administrasyon ni Gobernador Pamila Baricuatro nga hangayan maapod sa tanan nga mga sugbuanon. Samtang gitunol sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang duha ka mga fishing boats nga sa Kapitolyo
isip abag sa naapektadong mananagat human sa nangaging mga katalagman. Dugang supply sa mga tambal gipang-apod-apod sa mga barangay sa syudad sa Mandawi. Gihangyo usab ang 5 ka mga doktor sa City Health Office alang sa mas paspas nga serbisyong medikal. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Miabot og 11 milyones pesos nga kantidad sa mga tambal og medical supplies ang dugang gipang-apod-apod ngadto sa 20 city ka mga barangay sa syudad sa Mandawi. Mao na kini ang ikaduhang batch sa paghatag sa syudad sa mga medisina ngadto sa mga barangay health centers. Ang kagamhanan sa dakbayan nitagana og 25 milyones pesos aron pagpalit sa tambal para sa mga kabarangayan. What I said earlier before, na kani siya campaign promise man ni nato na naagi saktong tambal ang atong tanang health centers sa tibok syudad sa Mandawi. Gitinguha nga mahatagan og kasayon ang mga residente nga makakuha og serbisyong medikal ilabi na sa mga nagpuyo layo sa City Health Office nga nahimutang pa sa barangay sentro. Gipahimangnuan usab ang mga opisyal sa barangay nga alang sa tanang residente ang tambal og kinahanglang walay pinili. First day pa lang pag-post nato na kato first batch of medicines na mo miingon pinili ra may tagaan na Mayor, kung kinsa lang to'y Dools Luwag, kinsa lang to'y Dools BHW, atong gihangyo sila na wala lang tayo pili. Anyway, we have enough medicines man. Ang mga tambal nga gihatag alang sa diabetes, high blood, hilanat o aduna usab antibiotics o guban pa. Samtang gitinguha usab nga mapunan og 5 ka doktor ang City Health Office nga ibutang sa main office og pagbisita sa mga kabarangayan. Pero as of now, madadaraman nila pero extended hours lagi atong mga doctors karon. Pero additionalan lang sa nato para di sa guys sila bunog sa kayo. Kinauman nga aduna pa ikatulong batch sa mga tambal nga ihatod aron pagkompleto sa gipalit nga nagkantidad og 25 milyones pesos. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, anaa sa katulong pwesto ang Sugbo kung hinsutan ang produksyon sa mga binuhing hayop lukop nasod nga mikantidad og kapin 24 bilyones ka pesos. Sa report gikan sa Philippine Statistics Authority niadtong 2024, nag-una ang Batangas sa livestock production nga mokantidad og 32 bilyones ka pesos. Gisundan kini sa Bukidnon nga adunay 31 bilyones ka pesos nga balor sa pagpatubo og mga kahayupan. Moabot sa 397 milyones pesos ang kinitaan sa Pilipinas gikan sa pagpamuhi og mga hayop sa miagi nga tuig. Nakita sa Department of Agriculture nga mas mukusog pa ang umaabot nga livestock nga production sa mga kalungsuran aron magpabiling paigo ang supply sa pagkaon ngadto sa kabalayan. Mosunod, 7 anyos nga batang lalaki patay, laing duha na angol human na dasmagan og SUV sa may pusok dakbayan sa Lapu-Lapu. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. This is all love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family. Praising the Lord. Jesus Christ through every and we are one. Loving every time to be. Our heart is one to sharing. Happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. Voices of love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family. Praising the Lord. Hallelujah. Jesus Christ, praise the Lord. Together we are one. Having every time to be. All the God is love and sharing. Happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord. Praise the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. 1, 2, 3, 4. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Ma, wala na yung data, ma. Palud, ma. Sorry, ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang Muhammad sa gitin nato din ay karon ha? Kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy.
puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko! Yung nananado pa. Kaluoy ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlot na. Nganong handungon na. Wailaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlot na. Balik sa atong balita, 7 anyos nga batang lalaki patay samtang duha ang naangol human nadasmagan og SUV. Bata kung nasamtang naglakaw kini daplin sa karsada sa barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Ang driver nga nakadasmag sa SUV gikatahong nakatug. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Patay ang usa ka 7 anyos nga batang lalaki, samtang duha ka mga babay ang naangol, human sila nadasmagan og SUV samtang naglakaw sa ML Quezon Highway, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, pasado alas 4 sa hapon kagahapong adlaw. Ang nakalas mao si Kyrie Asher Linaw, usa ka tinun-an sa grade 2 ug mulupyo sa New Lipata, Barangay Pusok. Kung diin padung na unta kini mo pauli ni anang higayuna. Samtang ang duha nga naangol mao si Isidra Buok, 63 anyos nga silingan na usab ni Kyrie nga padung usab unta magkuha sa iyang grade 4 nga apo ug usa usab ka 41 anyos nga taga Bayanihan Flats, Barangay Pahak. Ang suspect usa ka 33 anyos nga lalaki, company driver nga taga Purok Saging, Barangay Cambaro, Mandawi City. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa ilang investigasyon, ang tulo ka mga biktima naglakaw ra sa daplin sa dalan, sa dihang kalit na lang silang nadasmagan sa mong SUV kung diin gikatahong nakatug ang driver. Ikan siya sa angasil, nakuha sa anak sa iyang manager. Ang iyang nabantayan is nakapiyong din ko siya, then unfortunately instead nga break iyang tamakan is ang katong accelerator sa gasolinador sa iyang sakyan ng may atong mabayma. Human niya nadasmagan ang tulo ka mga biktima, nalahos pa ang maong sakyanan ug nakadasmag na usab og multicab nga gimaneho sa usa ka 40 anyos nga lalaki. Ang mga biktima daling gidala sa Tambalanan apan gideklarang dead on arrival na ang 7 anyos. Samtang ang senior citizen nakaangkon og mga bali sa iyang kamot ug ang 41 anyos nagpa-CT scan tungod kay naigo ang iyang ulo. Nasiko pra usab dayon sa kapulisan ang suspect ug niangkon kining nakatug siya tungod kay sa mong adlaw alas 6 sa buntag pa siya nagsugod og drive. Rasa ngayon ako dakong pasaylo ma. Ito sa tamahan sa tusad. Pamilyado sa to. Ako nakoy kalapasan, ngayon ko dakong pasaylo ginilang. Sa pagkakaroon, ang pamilya pa lang sa 7 anyos ang desididong mopasaka og kaso batok sa driver. Suma pa ni Archie Linaw nga nabuak ang ulo sa iyang anak hinungdan sa daling kamatayon ni ini. Isip usa ka amahan maglisod siya sa pagdawat sa nahitabo sa iyang kinamagwangang anak. Parang ako mabubal ni kaso mo
Lieutenant ba, kinabuhi mong gudugan ng buwan. Gawad ba? Nibutyag si Lieutenant Colonel Torres nga tungod kay way nahitabong settlement, giandam na ang mga kinahanglang papeles aron nga mapasaka karong hapon ang kasong reckless imprudence resulting to homicide. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Jeepney pasaheroan nga dunay 13 ka mga pasahero na limbuwad human na dasmagan og pickup truck sa barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Driver sa pickup truck gikatahong giatake hinungdan nga wa makatarong pag-drive sa sakyanan. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Crystal Joy Pelerca. Nalimbuwad ang usa ka jeep di pasaheroan human kini nadasmagan og pickup truck sa Sangi Intersection Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu pasado alas 5 sa hapon kagahapong adlaw. Ang maong jeep gimaneho sa usa ka 56 anyos nga lalaki ug may sakay kini nga 13 ka mga pasahero ni anang higayuna. Sagad niini mga estudyante nga nagpangidaron og 12 ngadto sa 18 anyos. Samtang ang driver sa pickup truck usa ka 55 anyos nga lalaki ug gikan kini sa Mactan Cebu International Airport tungod kay adunay gikuha nga pasahero. Matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa ilang investigasyon, ang duha ka mga sakyanan parehong padong sa Barangay Basak ang direksyon. Naguna ang jeep ug nagsunod ang pickup truck. Apan giatake ang 55 anyos nga driver sa pickup truck, hinungdan nga wa na kini makadrive og tarong ug nitabang na ang iyang pasahero. Apan nadasmagan gyud nila ang nagunang jeep ug nalimbuwad. Pamay na iyang pasahero nga medyo nigahi na niya ang nag-drive sa Navarra. Atake na dahil murag mild, atake na siya ni gayon na maning ni-try pa o handbrake ang kaniyang pasahero at yung ito sa airport, pero tungod zero na makan sa niya accelerator maning na dusok gito nila multicam na unahan sila matong halimbuan sa Gidala sa tambalanan ang tanan mga pasahero ug may nalang kay mga minor injuries lang ang ilang nahiaguman. Dugang sa spokesperson nga aduna hinuoy nakabot nga settlement tali sa driver sa pickup truck ug sa jeepney driver lakip na sa mga pasahero. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Usa ka notadong drug personality na dakpan sa mga sakop sa PNP sa Barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo kagabi. Nasayran nga siya mao ang responsable sa pagpusil patay sa usa ka kanhi pulis. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Drug personality nga gitudlo nga responsable sa pagpusil patay sa kanhi pulis alas 8 sa gabi ni atong Hulyo 23, 2023 ang nadakpan kini sa bypass operation sa Bilana Police Station 2 sa Cebu City Police Office alas 8:40 kagabi dito sa Juan Osmeña Street, Barangay Kamputhaw sa Dakbayan, Sugbo. Ang suspitsado gilang nga si Oliver Rodriguez Palparan alias Ungas, 48 anyos, taga Purok 3 Lower, Barangay Kamputhaw sa Dakbayan, Sugbo. Nasakmit sa mga sakop sa Station Drug Enforcement Unit sa Bilana Police Station 2 sa CCPO. Ang mga pinakiti sa ito ang shabu nga motimbang sa 15 gramos gadon standard drug price nga 102,000 pesos nga giduso na sa PNP Regional Forensic Unit 7 alang sa chemical analysis. Nakadapat og impormasyon ang kapulisan sa Abiliana nga doon na baligyag shabu sa Purok 3 Lower Kamputhaw nga tungod ani ilang gipaabot sa monitoring human makuha ang tanang kasayuran gilusad dayon ang bypass operation nga may resulta siyang pagkasikop. Sigon sa investigasyon sa Abiliana Police Station nga si Palparan ang prime suspect sa pagpusil patay sa kanhi pulis sa iskinita sa Sitio Lupa, Purok Lower 3 Barangay Kamputhaw nga si Aaron Astarte. 41 anyos, taga Sitio Care, Purok 8 Kamputhaw. Si Starte, sakop sa Regional Mobile Force sa Battalion 7, apan nataktak sa serbisyo, human madakpan sa girosag nga pagpangronda sa illegal nga drugas ug nabilanggo. Pagka Marso 2021, nakagawas kini sa presuhan ug misunod og trabaho isip gwardya apan pagka Hulyo 23, giposil kini sa tulo ka mga lalaki. Din si Palparan ang usa sa kitudlo nga responsable. Drugas ang usa sa kitano nga motibo sa krimen tungod kay ang mga suspitsado pulos man na bigit sa illegal nga drugas. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Samtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.
Discover the beauty of the Philippines.